dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito may nagmamahal sa iyo. At dito pakikinggan ka namin kahit gaano kabigat, kahit gaano kakomplikado ang laman ng puso mo. Papa Dudut, ako po si Amara, 31 taong gulang, taga San Rafael, Pampanga, pero sa Ortigas po ako nagtatrabaho bilang Community Program Analyst sa isang malaking kumpanya. Hindi ko po akalaing isang araw ay magsusulat ako sa inyo, pero heto po ako ngayon, nagpapakawala ng bigat na ilang taon ko nang kinikimkim. Papa Dudut, may asawa po ako si Levi, isang IT specialist na nakilala ko sa trabaho many years ago. Hindi naman po extraordinary ang love story namin. Normal, tahimik. Isang kwento ng 2 taong naging magkaibigan, naging magkasundo at kalaunan naging mag-asawa. Pero ang sulat ko po ngayon, hindi tungkol sa kung paano kami nagkakilala ni Levi. Hindi tungkol sa romance, hindi tungkol sa tamis ng pagsasama, hindi rin tungkol sa karaniwang away ng mag-asawa. Ang sulat ko po ay tungkol sa isang desisyon na matagal ko nang pinaninindigan. Isang desisyon na minamahal ko pero unti-unti na ring sumisira sa katahimikan ng aming tahanan. Papa Dudut, ayaw ko pong magkaanak. Hindi dahil hindi ko mahal si Levi. Hindi dahil may takot ako sa responsibilidad. At hindi rin dahil masama akong tao. May dahilan ako, malalim, personal, at bunga ng lahat ng naranasan ko sa buhay. Pero tulad ng karamihan ng Pilipino na lumaki sa kulturang kapag mag-asawa na kayo, mag-anak na kayo, hindi po madaling ipaliwanag ang desisyong ito. At mas mahirap kapag mismong taong mahal mo ang nakakasakit dahil hindi niya maintindihan ang pinaniniwalaan mo. Papa Dudut, malalim at masalimuot po ang kwento ko. At sana habang hinihimay ko ang lahat ay gabayan ninyo ako. Kung saan ba talaga ako dapat tumayo sa pinaniniwalaan kong tama o sa pag-ibig na unti-unti nang sumusubo sa tibay ng puso ko. Papa Dudut, sa totoo lang, kung hindi dahil sa traffic, baka hindi naging kami ni Levi. Pareho kaming taga Pampanga noon, pero sa Ortigas nagtatrabaho. At dahil magkapareho kami ng oras, sabay kaming umuuwi, madalas sabay sa bus, minsan sa FX, minsan ay nakatayo lang sa gitna ng siksikan. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin. Doon ko siya nakita, hindi bilang office mate, kundi bilang taong laging nandyan sa dulo ng nakakapagod na araw. Kung minsan nga, isang tingin niya lang noong mga biyahe namin ay gumagaan na ang mundo ko. Hanggang isang gabi, maulan, walang galawan ang EDSA, amoy basa ang hangin at halos lahat ng pasahero ay tulog na. Napahiga ang ulo ko sa balikat niya. At imbes na ilayo, hinayaan niya. Parang gusto pa niyang manatili ako roon. Nagising ako dahil hawak niya ang kamay ko. Mahina, marahan, pero may diin ng taong may nais iparating. At doon niya sinabi na mahal niya ako. Hindi ako handa noon. Hindi ko in-expect, pero ang puso ko parang biglang nagising. At sa isang mahinang oo, nagsimula ang relasyon namin na halos buong taon binuno ng traffic, pagod, pero puno ng kalinga. Papa Dudut, siguro dahil sa 3 taon naming sabay na pag-uwi, sabay na pagbiyahe, sabay na paghintay sa ilaw ng EDSA, nakita namin ang isa't isa sa pinakatotoong paraan. Kaya nung nag-propose siya, pagkalipas ng 10 buwan, hindi ako nagdalawang isip. Pero bago ko tinanggap ang alok niya,
Sinabi ko ang isang bagay na matagal ko nang pinaninindigan, Livy. Hindi ako sigurado kung gusto ko talagang magkaanak balang araw. Hindi iyon dahil ayaw ko ng pamilya. Hindi rin dahil ayaw ko ng pagmamahalan. Pero Papa Dudut, lumaki akong sandalan ng pamilya. Gitna ako sa 5 magkakapatid. Naging breadwinner, naging tagapuno ng mesa, naging tagapag-aruga, naging tagabuhat ng mga problema at ang pagkamatay ng tatay at kuya ko sa isang aksidente ang nagturo sa akin na ang bawat buhay na dinadala mo ay responsibilidad mo hanggang dulo. At natakot ako, hindi sa pagiging ina, kundi sa mundo na ipapamana ko kung sakaling magkaanak ako. Sa hirap ng buhay, sa gutom, sa digmaan, sa kawalan ng pag-asa ng maraming tao, minsan pakiramdam ko parang napakalaki ng mundo para sa isang batang bagong sisilang. At sinabi ko yon kay Levi, malumanay, tapat, walang paligoy-ligoy. At ang sabi lang niya noon, kung ano ang desisyon mo, re-respetuhin ko. Akala ko tapos na ang problema. Akala ko naiintindihan niya talaga. Hindi ko alam, Papa Dudut, na ilang taon pa ang lilipas at mismong salitang yon ang magiging dahilan ng unti-unting paglamig ng pagitan naming mag-asawa. Papa Dudut, bago pa ako maging asawa, bago ko pa minahal si Levi, bago ko pa naisip ang salitang pamilya, matagal na akong may pasan na hindi nakikita ng karamihan. Ako po si Amara at lumaki ako sa pamilyang isinusuka ng buhay pero pilit pa ring lumalaban. 7 kami sa bahay noon, si nanay, si tatay at kaming 5 magkakapatid. Pero matapos ang aksidenteng kumitil sa buhay ni tatay at ng kuya kong panganay, bigla kaming naging 6 na babae sa isang bahay na puno ng luha, pangamba at mga pangakong walang nagsabi, pero ramdam mo na kailangan mong akuin. Ako bilang panggitna, ako ang naging sandalan. Ako ang nagdesisyon na ako na ang sasalo sa pinakamabibigat na gastusin, pagkain, bigas, pang-araw-araw na kailangan sa bahay, hindi dahil mayaman ako, hindi dahil marami akong pera, kundi dahil iyon ang tanging paraan para hindi tuluyang gumuho ang pamilya namin. Ang ate kong panganay, isang social worker, mabait, matapang, pero maliit ang kita. Ang isa ko pang ate, nagtatrabaho sa isang environmental NGO at halos buong buhay niya ay nakatuon sa paglaban sa mga isyong panlipunan. Ang bunso naman, nag-aaral pa at ako ang nagkusang maging breadwinner. Hindi dahil kailangan, kundi dahil naramdaman kong ako ang natitirang pader na hindi pwedeng bumagsak. Papa Dudut, yan ang dahilan kung bakit iba ang tingin ko sa pagkakaroon ng anak. Hindi ko kinakatakutan ang pagbubuntis o ang pag-aalaga o ang gabing walang tulog. Hindi yon. Ang kinatatakutan ko ay ang bigat ng mundo na ibibigay ko sa batang hindi ko pa kilala. Sa dami ng batang nagugutom, sa dami ng batang inaabandona, sa dami ng batang nawawala ng kinabukasan. Hindi dahil sa pagkukulang nila, kundi dahil sa pagkukulang ng mga matatanda. Paano ako magiging kampante na magluluwal ako ng isang buhay kung hindi ko alam? Kung kaya ko bang pangatawanan ang responsibilidad hanggang dulo? Papa Dudut, marami na akong nakitang pamilya na bumagsak dahil pinilit ang sarili sa bagay na hindi pa sila handa. Marami akong nakitang batang lumaking hindi ginalingan ng mga magulang
Hindi dahil masama sila, kundi dahil pagod na sila sa buhay. At sa totoo lang, natatakot akong maging ganoon. Natatakot akong dumating ang araw na dahil sa hirap ng buhay, mapapabayaan ko ang isang batang wala namang kasalanan. Kaya ako nagpasya, kaya ako tumindig. Kaya sinabi ko kay Levi na hindi ako sigurado kung para sa akin ang pagiging ina. Sinabi ko iyon ng buong katapatan at sa paningin ko, iyon ang pinaka-responsableng desisyon na nagawa ko sa buong buhay ko. Pero hindi ko alam, Papa Dudut, na ang tapat kong desisyong iyon ay unti-unti pa lang magiging pader sa pagitan naming mag-asawa. Isang pader na hindi namin inaasahan pero araw-araw habang tumatagal ay lalong tumataas. Papa Dudut, habang mas lumalalim ang mga buwan, mas nararamdaman ko na may nagbabago kay Levi. Hindi niya iyon sinasabi. Hindi siya nagagalit, hindi siya nagsasalita ng masakit, hindi siya naninisi. Pero iba ang katahimikan niya. Iba ang tingin, iba ang paraan ng paghawak niya sa bag. Pag-uwi mula sa trabaho, iba ang buntong hininga niya bago pumasok ng kwarto. Sa una, akala ko pagod lang, pero iba ang pagod sa isang taong may dinadalang mabigat na hindi niya masabi kasi takot siyang masaktan ka. Papa Dudut, masakit makita ang taong mahal mo na unti-unting nilalamon ng hinanakit na hindi niya masabi kasi ayaw niyang sirain. Ang pangako niyang rerespetuhin kita, pero ang respeto minsan nagiging kulungan din. Kulong ang puso niya, kulong ang mga salita, kulong ang pagnanais niyang sabihin ang totoong nararamdaman. At habang pinipilit kong intindihin ang sarili ko, unti-unti ko ring naririnig ang boses ng konsensya ko pilit na kumakatok. Amara, tinanong mo na ba siya? Hinayaan mo bang magsalita siya o puro ikaw lang ang ipinaglalaban mo? At doon ako natigilan. Kailan ko nga ba kinausap si Levi? Hindi bilang asawa, hindi bilang kapartner, kundi bilang tao na may sariling pangarap na baka hindi ko man lang sinubukang alamin. Papa Dudut, mas lalo pang lumalim ang sakit nang napansin ko na halos araw-araw nasa bahay ni Elise Levi. Ang pamangkin niyang singkit, maputi at napaka-cute. Tuwing naroon siya, nag-iiba ang mukha niya. Nagiging masaya, magaan, parang nabubuksan ang isang parte ng puso niyang matagal na palang naghihintay mabigyan ng pagkakataon. Pero Papa Dudut, tuwi-tuwi na, habang pinapanood ko siyang masayang-masaya, may kumikirot sa dibdib ko. Hindi dahil nagsiselos ako, hindi dahil ayaw ko ng bata, hindi dahil masama akong tao, kundi dahil nakikita ko ang isang parte niyang hindi ko kayang ibigay. Isang pangarap na ako mismo ang pumipigil at hindi ko alam kung sino ba ang mali, ako ba o ang mundong pilit kong pinaniniwalaang hindi na dapat dagdagan ng isa pang buhay. Papa Dudut, doon dumating ang punto na nagpabago ng lahat. Isang gabi, pagkatapos ng birthday ni Elise, umuwi si Levi na parang pagod pero hindi sa katawan, pagod sa loob. Umupo siya sa gilid ng kama, tahimik, hindi umiiyak pero kita sa mata ang bigat ng isang taong pilit nagtatapang. At doon sa isang boses na halos mahina kaysa bulong, sinabi niya, "Amara, pwede ba magkaroon na tayo ng anak?" Papa Dudut, hindi yon utos.
Hindi iyon pakiusap. Hindi iyon paghihimagsik. Iyon ang tinig ng isang lalaking ilang taon nang nagtitimpi, ilang taon nang nag-aantay, at ilang taon nang umaasang magbabago ang isip ko. At ang mas masakit, hindi ako handa, hindi ako nakapagsalita, hindi ko alam kung paano sasagutin ang taong ilang taon nang sumusunod, pero ngayon nagmamakaawa na. Papa Dudut, noong gabing iyon, unang beses kong nakita si Levi na nagtanong, hindi dahil gusto niya ng sagot, kundi dahil gusto niyang maramdaman na pinaglalaban ko rin siya. At doon ko natanong ang sarili ko, Amara, naging makatarungan ka ba? O naging abala ka lang sa sarili mong takot, Papa Dudut? Minsan pala, hindi ang malalakas na salita ang sumisira sa isang relasyon, kundi ang mga tanong na hindi natin masagot, ang mga salitang nabitin, ang mga pilit na okay lang ako, kahit hindi naman talaga. At nang gabing iyon, nagsimula ang isang malamig na espasyo sa pagitan naming mag-asawa. Hindi kami nag-away, walang sigawan, walang pagsasara ng pinto, walang maaanghang na salita. Pero naramdaman ko, parang may kurtinang bumaba sa pagitan namin. Tahimik kami, at sa katahimikan, doon pala lumalakas ang sakit, Papa Dudut. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong ipaliwanag, pero hindi mo alam kung paano sisimulan. Yung parang may dalawang boses sa loob mo. Isa na nagsasabing panindigan mo ang paniniwala mo, at isa na nagbubulong baka naman kaya mo siyang pagbigyan. Pero sa dulo, wala ka pa ring sagot. At habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang lamat. Pag-uwi namin galing trabaho, sumasakay kami ng parehong sasakyan, pero hindi na kami magkadikit ang mundo. Kung dati, punong-puno ng kwento ang biyahe, mga biro, mga pagod sa opisina, mga pangarap na gusto naming abutin. Ngayon ay puro buntong hininga na lang. Minsan, naririnig ko siyang tumitingin sa labas habang dumaraan ang mga pamilyang naglalaro sa park. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa cellphone, tinitingnan ang mga litrato ng pamangkin nila. At minsan, nakikita ko siyang nakangiti kapag kausap ang kapatid niyang may anak, pero paglingon sa akin, nawawala ang saya sa mata niya. Hindi niya sinasabi, hindi siya nagrereklamo, pero ramdam na ramdam ko ang bigat na pasan niya. At ako ang dahilan kung bakit mabigat ang puso niya. Papa Dudut, isang gabi, nang sinusubukan kong matulog, narinig ko siyang bumangon at pumunta sa sala. Tahimik, maingat. Parang ayaw niya akong magising, pero sumilip ako at doon ko siya nakita, nakaupo sa sofa, nakatungo at pinupunasan ang mata niya. Hindi umuungol, hindi humihikbi. Tahimik lang na umiiyak na parang tinitiis ang lahat. Papa Dudut, doon ako gumuho. Doon ko natanong ang sarili ko ng malakas. Amara, hanggang kailan mo siya hahayaan masaktan para lang mapagbigyan mo ang sarili mong paniniwala? Pero kasabay nyon, may isa namang tanong na mas malalim. Paano kung mali ka? Paano kung hindi mo kayang maging nanay? Paano kung ipilit mo ang sarili mo at ikaw naman ang mawawasak? At doon nagsimula ang pinaka nakakayanig na tanong sa buhay ko. May mali ba sa ayaw kong magkaanak? O may mali sa hindi ko pagbibigay sa taong mahal ko? Papa Dudut, noong araw na sumunod, sinubukan kong maging masaya, magaan, mas maunawain. Pero ang totoo, naging artificial ang lahat. Para kaming 2 taong
nagtatakip ng sugat para lang hindi makita ng isa't isa na may dugo na pala sa ilalim. Sumali ako sa mga family gathering nang hindi ko alam kung paano ngumiti ng totoo. At si Levi, pinipilit maging normal pero ramdam ko sa bawat paghinga niya may unti-unting nalalagas sa loob niya. Hanggang sa dumating ang araw na hinding-hindi ko makakalimutan. Habang naghahain ako ng hapunan, umupo siya sa tapat ko at sa unang beses, hindi na niya sinubukang itago ang sakit. Nagsalubong ang tingin namin. Wala siyang sinabi. Pero sa mata niya may dalawang salita lang, pagod na ako. At sa oras na iyon, Papa Dudut, naramdaman ko kumakalas na siya. Papa Dudut, hindi ko akalaing darating ako sa puntong matatakot akong umuwi sa sarili kong bahay. Hindi dahil may kaaway, hindi dahil may gulo, kundi dahil natatakot akong makita na baka wala ng pagmamahal sa mga mata ng asawa ko. Isang gabi, pagkatapos ng buong araw na halos hindi kami nag-usap, umuwi si Levi ng tahimik. Noong una, akala ko pagod lang pero may iba sa lakad niya. Mabagal, mabigat, parang bawat hakbang ay may pinaglalaban sa loob. Naupo siya sa gilid ng kama, nakatungo at ilang minuto siyang walang imik. Papa Dudut, ilang taon ko siyang kilala pero noon ko lang naramdaman na parang mawala siya sa akin kahit hindi pa siya umaalis. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim at sa pinakamahinang boses na narinig ko mula sa kanya, sabi niya, Amara, hindi ko alam kung paano pa natin aayusin to. Parang may sumabog sa utak ko. Parang may humila sa loob ko, mahigpit, masakit, hanggang sa hindi na ako makahinga. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na kaya namin na nagmamahalan kami, na pwede pa. Pero Papa Dudut, walang lumabas na salita. Ang lumabas ay luha. Unti-unti, bumagsak na lang sila sa pisngi ko na parang tubig na matagal nang naiipon at doon siya tumingin sa akin pero hindi na iyon ang tingin ng isang lalaking puno ng pag-asa. Tingin iyon ng isang taong nagsusumubok maging matatag pero nauubos na rin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Na ganito tayo, mahina niyang sabi. Papa Dudut, parang may sumaksak sa dibdib ko. Hindi niya ako sinisisi, hindi niya ako minumura, hindi niya ako pinipilit. Pero sa unang pagkakataon, ramdam ko na hindi sapat ang pagmamahal namin para takpan ang pagkakaibang hindi namin masagot. Para siyang may gustong isigaw pero hindi niya masabi, kaya ang lumabas na lang ay gusto kong maging tatay, Amara, pero ayaw kitang pilitin. Ayaw kong mawala ka, pero ayaw ko ring mawala ang sarili ko. At doon ko napagtanto, hindi lang pala ako ang nasasaktan. Hindi lang pala ako ang natatakot, hindi lang pala ako ang nahihirapan. Kami pala pareho. Pero Papa Dudut, may isang bagay na mas kinakatakutan ko kaysa sa pagiging ina, ang mawala si Levi. Hindi ko yon inamin kahit kanino, maski sa sarili ko. Pero nung gabing iyon, nung nakita ko siyang halos sumuko, sa unang beses natakot akong mawalan ng asawa. At nang matagal ko nang kasama sa buhay, dahan-dahan siyang umiyak din. Hindi yung malakas, kundi yung tahimik na luha na mas masakit panoorin. At nang sabay kaming bumigay, doon pumasok ang tanong na hindi ko inaasahan. Kung ang pagtanggi ko ba sa pagkakaroon ng anak ang dahilan para masira kami, handa ba akong ipaglaban ang paniniwala ko? Kahit kapalit nito ay siya, Papa Dudut. Sa oras na iyon, hindi ko na alam kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano
ang makatarungan kung ano ang makasarili. Ang alam ko lang ay hindi ko kayang makita siyang ganoon ulit. Hindi ko kayang maging dahilan ng pagkalugmok niya at hindi ko kayang mawala ang lalaking araw-araw ay nakikita kong may mabuting puso at totoong pagmamahal. Pero paano kung hindi ko kayang baguhin ang sarili ko? Paano kung hindi ko kayang talikuran ang paninindigang matagal ko ng hawak, Papa Dudut? Doon ko natanong ang pinakamasakit na tanong sa buong buhay ko. Kung pareho kaming tama sa dalawang magkaibang paniniwala, paano kami magiging iisa? At sa dilim ng gabing iyon, habang pareho kaming umiiyak, ang katahimikan ang sumagot. Isa sa inyo ang kailangang magbukas ng puso at isa sa inyo ang kailangang matutong makinig. Papa Dudut, sa gitna ng lahat ng gulo sa isip ko sa pagitan ng takot ko sa pag-aanak at takot ko na mawala si Levi, isang bagay ang biglang lumitaw sa puso ko. Hindi pala ako takot sa bata, takot akong magkulang, takot akong magkamali, takot akong hindi maging mabuting ina, takot akong hindi maging sapat sa isang mundong puno ng kaguluhan, krisis at mga problemang hindi matapos-tapos. Pero Papa Dudut, habang napapaisip ako, may tumama sa puso ko. Bakit ko ba iniisip ang mundong magpapahirap sa magiging anak ko kung pwede ko naman palang piliing gumawa ng mundong magiging ligtas siya? At doon, nagbago ang takbo ng isip ko. Kinabukasan, habang sabay kaming naghahanda para matulog, nilapitan ko si Levi. Tahimik lang siya, halos hindi ako matingnan pero hindi na ako papayag. Na manatili kami sa ganong distansya, umupo ako sa tabi niya at ipinatong ang kamay ko sa kamay niya. Papa Dudut, umiyak agad siya. Parang ilang araw siyang nagtimpi at ngayon lang lumabas lahat. At sa sandaling iyon, hindi na ako natakot. Hindi na ako nagduda. Hindi na ako nagtago sa likod ng prinsipyo ko. Sabi ko sa kanya sa pinakatahimik kong boses, Levi, handa akong makinig, handa akong magbukas, handa akong matuto. Hindi ko sinabing yes agad. Hindi ko sinabing ready na ako magkaanak. Pero sinabi ko ang totoo, ang pinakatotoong nararamdaman ko. Ayaw kitang mawala. At ayaw ko maging sarado ang puso ko sa buhay na pwede nating buuin. At doon, Papa Dudut, unang beses sa ilang linggo, ngumiti siya, yung ngiting hindi pilit, hindi pasakit, hindi pagtatago, kundi yung ngiting puno ng pag-asa. Hindi ko agad binago ang paniniwala ko. Hindi rin siya agad tumigil sa paghahangad ng anak. Pero sa unang beses mula nang ikasal kami, pareho kaming nagpasya na mag-usap bilang mag-asawa, hindi bilang magkabilang panig. At sa pag-uusap na iyon, napagtanto ko. Hindi niya ako pinipilit. Hindi niya ako dinidiktahan. Hindi niya ako minamadali. Gusto lang niya maramdaman na handa akong pag-usapan ang future namin. At ako naman, gusto ko lang maramdaman na hindi niya ako iiwan kahit iba ang takbo ng isip ko. At doon nagtagpo ang dalawang puso namin. Hindi dahil magkapareho na kami ng paniniwala, kundi dahil pareho kaming handang makinig. Papa Dudut, isang gabi habang nakahiga ako at nakatingin sa kisame, napansin ko na hindi na ako kinakabahan sa ideya ng pagkakaroon ng anak. Hindi dahil nagbago bigla ang mundo. Hindi dahil nawala bigla ang problema. Hindi dahil na-realize kong mali ako. Kundi dahil na-realize ko na kung si Levi ang magiging ama, hindi ko kailangang matakot. Dahil nakita ko kung paano niya mahalin ang pamangkin niyang si Elise. Kung paano siya magpuyat para tumulong sa tuition ng kapatid. Kung paano siya magpakumbaba, magpakabait, magpakatatag, kahit nasasaktan na.
At naisip ko, kung may taong gusto kong maging tatay ng magiging anak ko, siya iyon. Hindi dahil dapat, hindi dahil kailangan, kundi dahil karapat dapat siya. Hindi ko sinabi sa kanya agad kasi gusto kong maging sigurado na hindi dahil sa pressure, hindi dahil sa guilt, kundi dahil handa na ang puso ko. At noong gabi na iyon, humarap ako sa kanya at sinabi ko, Levi, kung darating yung araw na kakayanin ko ng maging ina, ikaw ang gusto kong maging ama. At Papa Dudut, hindi ko makakalimutan yung higpit ng yakap niya. Hindi pa iyon hindi pa iyon magbubuntis na ako ngayon. Pero para sa kanya, para sa amin, iyon ang pinakamagandang pag-asa na matagal na niyang hinihintay. At ngayon, Papa Dudut, habang sinusulat ko ang liham na ito, wala pa ring bata sa bahay namin. At hindi ko alam kung kailan darating ang araw na iyon, bukas, sa 1 taon, sa 5 taon, hindi ko alam. Pero ang sigurado ko ay ito. Hindi ko na tinatakbuhan ang ideya. Hindi ko na kinakalaban ang posibilidad. At hindi ko na kinokontra ang pag-ibig dahil lang sa takot. At si Levi, hindi na niya minadali ang puso ko. Hindi na niya ako pinipilit. Hindi na niya ako tinatamaan ng tampo. Nagbago din siya dahil nagbukas din siya. Ngayon, ang relasyon namin ay hindi na tungkol sa panalo o talo, tama o mali, payo ng ibang tao o pressure ng pamilya. Ito ay tungkol na sa amin sa pag-ibig na hindi bumibigay kahit may takot, kahit may pagdududa, kahit hindi kami pareho. Papa Dudut, ngayon, sabay naming pinipili ang pag-ibig araw-araw. At kung darating ang araw na magkaanak kami, hindi dahil sa pressure, hindi dahil sa takot, kundi dahil handa na kaming dalawa at dahil doon, alam ko, ang batang darating sa mundo na may 2 magulang na nagmahal ng totoo, nagdesisyong may pag-unawa at lumaban ng magkasama. Nagmamahal, Lira, ng Novaliches, Quezon City. Dear Papa Dudut, itago mo na lamang po ako sa pangalang Rina, 32 taong gulang, isang government employee dito sa Iloilo at may asawa na nagtatrabaho ngayon sa Qatar bilang factory operator. May isa kaming anak na 2 taong gulang na araw-araw kong sinusubukang palakihin ng mag-isa. Papa Dudut, madalas sinasabi ng mga tao na distance makes the heart grow fonder, pero sa kwento ko, para iyong biro na hindi nakakatawa, para iyong pangakong lagi mong naririnig pero hindi mo maramdaman kahit kailan, kakapanganak ko pa lamang noong panahon na kinailangan umalis ng asawa ko si Marco. Hindi ako handa, hindi ako kampante, at lalo hindi ako payag na agad siyang lumayo. Pero sa sobrang tigas ng loob niya, sa pangarap niyang makaipon ng mabilis, wala akong nagawa para raw sa future namin, para raw makapagpatayo ng bahay, para raw sa magandang bukas ng anak namin. Ang hirap, Papa Dudut, kasi kung sino pa ang kakailanganin mo sa panahon ng pagkapanganak, siya pa ang unang mawawala. Sa unang mga buwan, maayos pa ang lahat. Tatawag siya palagi, mangungumusta, magpapadala ng litrato ng trabaho niya, minsan pa ay video call habang ginugulitan ko ang anak namin. Pero habang lumilipas ang mga linggo, para bang unat-unat ang oras naming dalawa, para bang unti-unting humihina ang boses niya sa buhay ko at doon ko na napansin ang mga bagay na hindi ko dapat makita o hindi ko sana gugustuhing makita kahit kailan. Halos lahat ng babae sa workplace niya tinutukoy niyang B-ko, B-friend, B-buddy. At sa chat nila, may mga babaeng sobra ang lambing sa kanya
mas malapit sa kanya kaysa kaya kong tanggapin. May babae raw na kasama niya mag-jogging tuwing day off. May isa raw na madalas lang makakwentuhan. Meron ding lagi niyang binibilhan ng pagkain sa mall. Nang una, sinubukan kong ilagay sa isip ko na baka paranoid lang ako. Baka pagod lang ako sa trabaho. Baka naninibago lang ako sa pagiging mag-isa. Pero Papa Dudut, paano ka hindi kakabahan? Kung may mga selfie silang magkadikit ang mukha o video na siya mismo ang nagpupunas ng pawis ng babae, paano ka magtitiwala kung sa bawat tanong mo, lagi lang niyang sagot, problema mo na yan, tropa ko lang sila. At doon nagsimula ang paulit-ulit naming bangayan. Sa bawat away namin, siya ang galit, ako ang umiiyak. Ako rin ang magsosorry kahit ako ang nasaktan. At sa buong panahong iyon, paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko, baka masyado lang akong selosa, baka kulang lang ako sa tiwala, baka nga tropa lang talaga sila. Pero kahit anong pilit kong kumalma, parang may tinik na hindi mailuwa sa dibdib ko. At noong araw na iyon, noong nabasa ko ang isang mensahe sa messenger niya, doon ko napatunayan, hindi ako mali. Hindi ako paranoid at hindi ako selosa lang, kundi niloloko niya talaga ako. Isang gabi habang tulog ang anak namin, may nabasa akong mensahe, I love you so much, M. At nang makita ko ang pangalan ng nag-send, bumagsak ang mundo ko. Co-worker niya. Babaeng ilang beses ko nang pinag-aawayan sa kanya. Babaeng pilit kong tinatanggal sa system niya. Pero pilit niyang ipinagtatanggol. At doon, Papa Dudut, nagsimula ang tunay na bagyong nagpabago sa buhay ko. Dear Papa Dudut, simula nang makita ko ang mensaheng iyon, hindi na nawala ang kirot sa dibdib ko. At kahit paulit-ulit kong gustong kumbinsihin ang sarili ko na baka simpleng biro lang iyon, hindi ko magawa. Kasi Papa Dudut, hindi I love you so much ang biro ng isang taong tapat. Hindi iyon mensahe ng lalaking umaalis ng bansa para raw sa pamilya. Hindi iyon salita ng asawang nangakong uuwi pa rin sa akin. At simula noon, hindi na ako mapakali. Tuwing break niya sa trabaho, lagi kong hinihiling na sabay kaming mag-screen share para lang makita ko kung may tinatago ba siyang iba. Pero imbes na intindihin niya ang takot ko, galit ang ibinabalik niya. Sinabi niya na hindi raw siya nakakain dahil pinipilit ko siyang magpakita ng chat. Sinabi niyang wala daw akong tiwala. Sinabi niyang ako ang problema. Hanggang lumayo na siya ng lumayo, hanggang sa isang araw, bigla na lang niyang sinabi na hiwalay na raw kami. At alam mo Papa Dudut kung ano ang mas masakit, ako pa rin ang nagsorry. Ako pa rin ang naghabol, ako pa rin ang umiyak kahit ako ang niloko. Nang bumalik kami sa ayos, pinilit kong maging mahinahon. Pinilit kong maniwalang wala nga raw nangyari. Pinilit kong ibalik ang tiwalang unti-unti niyang sinira. Pero hindi ko alam na habang abala ako sa pag-aayos, siya naman pala ay abala sa pagbuo ng ibang mundo, isang mundong hindi ako kasama. Isang araw habang naglilinis ako ng lumang telepono niya na naiwan dito sa Pilipinas, napansin ko na dalawa ang accounts na naka-login sa parehong number. Dalawang Facebook, dalawang Messenger, dalawang buhay. At doon ko natuklasan ang isang account niya na hindi ko alam na pagmamay-ari niya isang dami account at doon malinaw kong nakita ang buong kwento na matagal niyang tinatanggi. Matagal na pala silang may relasyon ng babae. Hindi lang tropa, hindi lang biro, hindi lang kalokohan. At higit sa lahat, ilang beses na pala silang nagkita ng palihim habang ako ay nagpapagod dito sa Pilipinas. Mag-isa, may anak, walang pahinga. Sa mga screenshot at mga na-restore kong messages,
na kahit gusto kong hindi makita ay kusa nilang sinampal sa akin ang katotohanan, malambing sila. Madalas sila magplano at may mga gabi raw na sila lang dalawa. At sa halip na humingi ng tawad, sa halip na magpaliwanag, sa halip na kahit papaano ay kumalma, galit pa rin siya. Mas inuna pa rin niyang protektahan ang babae. Sinabi niyang inaaway ko raw ang inosente. Sinabi niyang nakakahiya raw ako. Sinabi niyang dinadawit ko raw ang taong walang kasalanan. Pero Papa Dudut, paano magiging walang kasalanan ang paulit-ulit niyang kausap, ka-date, ka-jogging, ka-biruan, ka-holding hands, at ka-I love you so much? Paano magiging inosente ang babaeng ilang beses nag-send sa kanya ng mga mensaheng hindi ko kayang basahin, nang hindi nanginginig ang kamay ko at nang makausap ko ang babae? Umamin siyang may nangyari na sa kanila. Hindi ko alam kung gaano nakarami. Hindi ko alam kung ilang beses. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero isang beses pa lang iyon, sapat na para mabasag ang buong pagkatao ko. At kahit may ebidensya na ako, kahit hawak ko ang katotohanan, kahit malinaw ang lahat, nag-deny pa rin siya. Sinabi niyang ako raw ang nagpilit sa babae para sabihing may nangyari. Sinabi niyang ako raw ang gumagawa ng kwento. Sinabi niyang ako raw ang sumisira sa amin at doon ako mas nasaktan. Hindi sa pag-amin ng babae, hindi sa ebidensya, kundi sa mas minahal niya ang kabit niya kaysa ang asawa at anak niya. At sa halip na humingi siya ng tawad, ang sagot niya sa akin ay puro mura, puro galit, puro sumbat. Doon ko naramdaman ang masakit sa lahat, yung pakiramdam na kahit anong mangyari, hindi kanya pipiliin. Dear Papa Dudut, simula nang mabunyag ang katotohanan, parang may malaking batong nakadagan sa dibdib ko na araw-araw ay lalo pang bumibigat. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi akong hindi nakatulog, kung ilang beses akong tumingin sa profile nila. Kahit alam kong masasaktan lang ako, kung ilang pagkakataon kong pilit ipinaalala sa sarili ko na kailangan kong maging matatag para sa anak namin, pero gaano ka ba talaga katatag kapag bawat oras ay may sumasaksak sa puso mo? May araw na hindi ko na halos makayanan ang bigat ng lahat. Habang hawak ko ang cellphone ko, paulit-ulit kong binabasa ang mga salita nilang dalawa, yung lambing, yung pangungumusta, yung mga pangakong hindi ko man lang narinig mula sa asawa ko kahit isang beses. Noong nasa piling ko pa siya, masakit Papa Dudut, sobrang sakit na parang nilalapnos ang pagkatao ko. At ang pinakamasakit pa, tuwing kakaharapin ko siya tungkol sa ginawa niya, hindi siya humihingi ng tawad. Wala siyang pagsisisi, wala siyang pagpapakumbaba. Tuwing sinasabi kong magsasampa ako ng kaso, tuwing nababanggit ko na ipapadeport ko silang dalawa, ang sagot niya ay hindi paghingi ng tawad, kundi pagbabanta na tatapusin niya raw ang buhay niya o bigla raw siyang uuwi kahit wala sa plano. Hindi ako tanga, Papa Dudut. Ramdam ko na ginagawa niya iyon hindi dahil natatakot siyang mawala ako, kundi dahil ayaw niyang mapahiya kapag nalaman ng pamilya niya na may ginawa siyang masama. Kahit kailan, hindi ko nakita na pinoprotektahan niya ako. Pero sa babae niya, handa siyang makipag-away. Nang minsang pilip ko siyang kausapin, halos hindi siya makatingin sa akin. Pero alam kong hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil alam niyang mali siya. Pero mas pinipili pa rin niyang ipagtanggol ang mali. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman na parang unti-unti akong namamatay sa loob. Minsan,
Habang natutulog ang anak namin, napaupo na lang ako sa gilid ng kama, yakap-yakap ang sarili ko. Hinihiling na sana kahit isang segundo lang maramdaman ko ulit kung ano ang pakiramdam ng hindi niloloko, hindi pinapalitan, hindi itinataboy. Ang dami kong